Nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa Kanlurang Asya. Ang pag-usbong ng damdaming nasyonalismo sa Kanlurang Asya ay iba sa ipinakita ng mga taga-Timog Asya sa kadahilanang karamihan sa kanilang mga bansa ay sakop pa noon ng Imperyong Ottoman. Unti-unting nagsumikap ang mga bansa sa Kanlurang Asya na makamit ang kalayaan mula sa Imperyong Ottoman at sa mga kanluraning bansa. Bago pa man ang unang digmaang pandaigdig ay nagpamalas na ang mga Arabo, Iranian at mga Turko ng kanilang mga damdaming nasyonalismo. Narito ang mga bansa na kabilang noon sa Imperyong Ottoman. Hindi lamang ito nakakasakop sa mga bansa sa Kanlurang Asya, gayon din ay nagkaroon sila ng hawak na mga bansa sa timog silangan ng Europa, maging sa hilagang Afrika. So, kabilang sa mga bansa na nasakop nila o napasailalim sa kanilang kapangyarihan ay ang bansang Turkey, ang bansang Syria, Iraq, Armenia, Lebanon, Kuwait, at Palestine. So ito yung mga bansa na nasakop ng Imperyong Ottoman na nasa Kanlurang Asya. Narito naman ang mga bansa sa Kanlurang Asya na lumaya mula sa mga mananakop. Ang pinakaunang bansa na lumaya ay ang Kuwait noong 1759. Sinusundan ito ng Lebanon noong 770, ang Turkey noong 1923 at ang Saudi Arabia noong 1926. Mga leader nasyonalista sa Kanlurang Asya na namuno upang makamit ang kalayaan. Una na rito si Mustafa Kemal Ataturk. Si Mustafa Kemal Ataturk ang namuno sa pagkamit ng kalayaan ng Turkey. Siya rin ang nagtatag ng Republika ng Turkey at naging unang pangulo nito. Naging tagapagsalita din siya ng Grand National Assembly ng Turkey na nagbigay daan upang mapakilos ang mga Turkong militar na hingin ang kanilang kalayaan. Dahil hindi siya pumayag na hatiin ang Imperyong Ottoman sa pagitan ng Italy at France, naging susi ito sa pagkakaroon ng isang labanan na tinatawag na Battle of Tobruk. Ang Battle of Tobruk ay isang pagkilos na naganap noong Disyembre 1911 na kung saan 200 Turko at Arabong militar ang lumaban. May 2,000 Italyano ang naitaboy nila at 200 ang nahuli at napatay. Pero sa huli ay mga Italyano pa rin ang nanalo sa labanan. Paano naging malaya ang bansang Turkey kung natalo sila sa Battle of Tobruk? Paano nila naitatag ang Republika ng Turkey? Napabagsak ng Imperyong Ottoman o ang Imperyong Ottoman nang inatake ito ng Great Britain at Russia dahil nakipag-alyado ang imperyong ito sa Germany. Ang Germany po ay kalabang bansa ng Imperyong Ottoman noong World War I o unang digmaang pandaigdig. Nagdulot ito ng masasamang epekto tulad ng pagkasira ng ari-arian at pamayanan, pagkamatay ng maraming Iranian at matinding gutom. Kaya nang bumagsak na ang Imperyong Ottoman, nilipol niya ang maraming mga Turko na sumama sa kanya, at siya nga ay nagtayo ng kanyang pamahalaan sa Turkey, kung saan siya rin ang naging unang pangulo. Ito ay ang Republika ng Turkey. Ang pangalawa ay si Ayatollah Ruhollah Khomeini. Siya ang kinilalang Supreme Leader ng Iran matapos ang panunungkulan ni Mohammad Reza Pahlavi. Binatikos niya ang karahasang ginagawa sa mga mamamayan ng Iran at pangangalaga ng Shah sa interes ng mga dayuhan. Sa Islam, ang salitang Shah ay isang titulong ginagamit para sa mga pinuno ng ilang mga bansa sa gitnang silangan, lalo na sa Persia na ngayon ay Iran. Ibinalik niya ang mga paniniwala at tradisyong Islam na naisantabi dahil sa modernisasyon sa panahon ng pamumuno ni Mohammad Reza Pahlavi. Si Mohammad Reza Pahlavi ang pinuno na kanyang pinalitan. Narito ang larawan ni Mohammad Reza Pahlavi.
Sa kagustuhan niya na mapaayos ang Iran, pinagbigyan niya ang interes ng mga dayuhan. Gayon din ay naging marahas siya sa mga tao na nagresulta sa pag-aalsa ng mga ito. Si Ayatollah ay gumawa ng isang makasaysayang pagtatalumpati noong Hunyo 3, 1963 laban sa Shah ng Iran na si Pahlavi dahil sa patuloy nitong pagsuporta sa pakikialam ng bansang Israel na naging dahilan para sila ay arestuhin at ikulong na nagresulta rin sa kaguluhan sa bansa. Itinapon siya sa ibang bansa dahil sa pagsusulat at pangangaral laban sa pamunaang mayroon ang kaniyang bansa. Nakabalik siya sa bansang Iran pagkatapos na mabuwag ito at mapatalsik ang Shah sa pamamagitan ng Rebolusyong Islamic noong 1979. Binubuo ang Rebolusyong Islamic ng mga taga-suporta ni Ayatollah, kung kaya nang siya ay makabalik sa Iran, kinilala siya bilang supreme leader ng bansa. Ang ikatlo at ang ikahuli ay si ang kauna-unahang hari ng Saudi Arabia. Taong 1932 ay pinangalanan ni Ibn Saud na Saudi Arabia ang kanyang kaharian. Matagumpay niyang nahimok ang mga nomadikong tribo o pangkat etniko na iwasan ang gawaing panggugulo at paghihiganti. Nawala ang nakawan at pangingikil sa kanyang pamumuno na kadalasang nangyayari sa mga dumadalo ng pilgrimage sa Mecca at Medina. Ang pilgrimage ay nangangahulugang Hajj o paglalakbay. Paglalakbay sa Mecca minsan sa buong buhay ng isang Muslim. Binigyan ng pahintulot ni Ibn Saud ang isang kumpanya ng 1936 hanggang 1939 na magkaroon ng oil concession sa Saudi Arabia, kung saan sila ay nagtayo ng sariling kumpanya sa bansa. Sila ang nagsusuporta sa produksyon ng langis ng bansa. Nagbibigay rin sila ng mga trabaho para sa mga mamamayan. Pinatunayan ng bansa na ang mina ng langis ang pinakamayaman sa daigdig na nakatulong upang ito ay magkaroon ng pambansang pag-unlad. Nanatili siyang neutral noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pag sinabi po nating neutral, ibig sabihin siya ay walang kinampihan. Kaya nung naganap ang World War II, hindi sila gaanong naapektuhan. Bilang pagtatapos ng aralin, sagutin natin ang mga tanong na ipapakita. Una, ano-anong mga bansa sa kanlurang Asya ang lumaya mula sa mga mananakop? Ito ay ang bansang Kuwait, Lebanon, Turkey at Saudi Arabia. Ikalawa, sino-sino ang mga leader nasyonalista na naging tanyag sa kanlurang Asya? Si Mustafa Kemal Ataturk, Ayatollah Ruhollah Khomeini at Ibn Saud. Ikatlo, sino ang kauna-unahang naging hari ng Saudi Arabia? Siya ay si Ibn Saud. Ikaapat, sino ang gumawa ng makasaysayang pagtatalumpati noon laban sa Shah ng Iran sa pagsuporta nito sa Israel? Ito ay si Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ikalima, sino ang unang nagtatag ng Republika ng Turkey? Ito ay si Mustafa Kemal Ataturk. At dito po nagtatapos ang ating aralin. Sana po kayo ay mayroong natutunan. Maraming salamat!